Itong issue na ito ay para sa kaalaman ng bayan kasi binababoy, ginagago tayo ni Marcos Jr. na bangag. Ito nga lang yung interview niya sa media, di ba? Na tinatanong siya na sa kanyang pagkasangkot dito kaya pagkasangkot niya at nauugnay si Maricel Soriano. Actually, tinawanan lang niya. Sabi ko nga, a simple yes or no. Nagpupulburon ka ba? Sinagot na ni Atty. Glenn na pwede siyang ma-contempt kung nasa korte siya. So sinagot na yan at narinig niyo kung paano siya guilty. Bakit ayaw ni Marcos Jr. na sagutin kung siya ba ay pulboronic o yes or no lang o magsalita siya, mag-statement siya. Pero wala talaga. Kasi nga, guilty. Alright? Patuloy kayong nililinlang at nagpapanggap-panggapan sila na they are okay and they're running the government well. Pero ang totoo, hinuhubas nila ang pera ng bayan. Inuubos nila, hinahakot, papuntang mga offshore accounts, pinahirapan kayo, ginigipit, like yung maisog rally, binawi ang permit at pinipilit na balahurain tayong lahat. Ayaw magsalita ni Marcos Jr., ang mga kongresista, kino-cover up siya, at si Morales ang tinitira, kina-character assassinate, imbis na ang mga kongresista ay katuwang natin na palabas kung ano yung katotohanan at para magkaroon sila ng maayos na batas o amyendahan ang mga batas like Kongreso at Senado. Yun nga yung sinasabi ko, mga palangga, para sa susunod na halalan, kung maganda ang batas, lahat ng mga taong gustong pumasok sa politika ay open yung kanilang drug test, hindi lang 2 minutes, katulad ng ginawa ni Marcos Jr. Dapat open sa publiko kasi hahawakan nila ang pondo ng bayan. Nakasalalay sa kanila ang obligasyon, nakaatang sa kanilang mga mandato na sila ay ipapahamak ba ang bansa, nanakawin ba nila. So you know that already, corruption, extortion, bribery, smuggling, na yan ang pinamumunuan ni Kuting Marcos Jr. at ni Lisa, ang kanyang mga kasabwat, pati kidnapping, pinasok ni Lisa, lahat-lahat na ng kasamaan nasa kanila na. Now, bukas na ang hearing. Pilit nilang pinapatay ang issue. Buti nga itong mga mainstream media ay wala na silang parang sukol na sila kaya kailangan nila ibalita. And good thing din, yung reporter na nagtanong kanina dyan sa Pilipinas, nagkaroon ng lakas ng loob, pero patawa-tawa. You know what? I don't know who's that reporter. Kayo mga mainstream media, kayo mga reporter, mga journalist, na sinasabi ninyo ay kayo ay fourth estate, katuwang, may obligasyon kasi sa taong bayan. Bakit pag tumatanong kayo, tinatanong nyo parang, ay sir, kasi po, may sinasabi po sila na ganito po, para kayong takot na para kayong walang mga bayag. Ganyan ba ang training nyo sa journalism? O kung journalist kayo o nag-aral kayo sa career na pinatutunguhan ninyo o na ini-enjoy ninyo? Seryoso ang usapan. Kung ako journalist, Mr. President, ano ang may comment mo na ikaw ay sinasabing bangag o ikaw ay sinasabing sangkot sa pulburon, sangkot sa droga, ganito, ganyan. Hindi yung, ay sir, kasi ganun. Anong kagiatayan yan? I don't know kung sino dan. Ganyan ba kayo? Ganyan ba ang training? Seryoso ang usapan, national interest. Nasisira ang buhay ng pamilya ninyo dahil sa pulburon. Maaring isa sa dalawa sa inyong nanonood ngayon, kayo ay namumroblema sa inyong kapatid, kamag-anak, tatay, nanay, anak, na nasasangkot na lubog sa drogang pinalaganap ng mga jutang ginimis na mga nasa gobyerno. At etong si Marcos Jr. na presidente na kasabwat sa lahat ng mga ilegalidad sa Pilipinas, that's a 1.8 billion na naging 1.4, naging 1.2 na walang ginawa. Okay? Etong nakaraang hearing, actually walang nangyari kasi executive session. Protektado itong driver na nahuli daw nila. Pero yung pala may mga kaso dito sa Amerika na charge ng pang-chuchuk-chak. You know that already. Walang pangalan sa kanyang mugshot, binlared nila. So, katunayan na talagang protektado ni Marcos Jr. kasi nga mga palangga, kasabwat nila. Okay? Kasabwat nila
ang mga polboronic. Balikan natin, kasabwat nila, ayan, kasabwat ni Lisa ang smuggler, o yan, na pinangalanan sa Kongreso na ayaw ipatawag si Michael Ma, inappoint na special envoy to China. Ayan, kasabwat nila. Kasabwat ni Lisa, ni Carting Jr., ayan si Sayarot na nahuli ng pulburon kasama sa New York. Ayan, di ba? Paulit-ulit, ang daming kasabwat. Kasabwat, pinalaya. Ito, pinalaya ang Indian national na nahulihan ng bonggang-bonggang papasarbog. Inarbor yan ni Mel Robles at ni Lisa Araneta Marcos. So, yung gobyerno nyo ay isang mafia at sindikato.